So, ayan mga ka-piggy or mga ka-farmers, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Monday po. So, yun, bilang isang hog raiser or bago or beginner sa pag-aalaga po ng mga piggies o syempre yung mga oink-oink natin, no? So, yun guys, nag-start po ako ng month of April. So, ang target ko po doon is gagawin ko po silang lahat inahin yung aking 7 heads. So ngayon guys, syempre kailangan ko yung gabay nyo bilang isang kapwa backyard farmers. Sana magkaroon po ako ng mga tips sa inyo kasi actually wala pa talaga akong alam dito masyado kasi beginners na talagang nangangapa pa ako ng sobra. So ganito po yan guys. Bumili po ako ng 7 heads na mga piggies. Pero yung 5 doon is mula maliit pa po siya. Mula maliit pa siya, mula piglet ko siyang pinili. Tapos yung dalawa po doon, I think 3 months na po siya. 3 months na po siya. Tapos binili ko po doon sa nagbabakyard din sa amin para gawin po itong inahin. So ngayon po guys, ang ano ko lang po, sana ay mayroon po makapag-comment, makapagturo sa akin kung tama ba o mali yung ginawa ko dahil syempre bilang isang beginners is talagang parang pacham lang yung ginagawa ko dito. I don't know kung maging successful po yung kanyang pagbubuntis. Kasi guys, ganito po yan. Nauna po yung aking dalawang baboy na maglandi or magpaasawa. Pero dahil nga sa location namin or ng aking backyard is malayo po talaga sa kalsada, kumbaga mahirap yung boar makapasok doon sa aming backyard kasi sobrang distansya po ito sa highway or sa mga kabahayan kasi for safety na rin. Doon yata ako tumama sa kanilang paglalagyan kasi talagang I think mayroon itong more than 1,000 meters away from the highway. So, para sa akin, safety siguro sila sa mga sakit, lalo na itong nagkakalat na ESF. So, yun guys, doon po sa una po na nagpaasawa, itong September lang po. Syempre kasi hindi nga po makapasok ang board. So, pina-AI ko na lang po siya. So, yun, pina-AI po namin. Tapos, after po siya ipa-AI, yun, napakain, hindi siya kumain agad kasi siguro is parang ninibago yung katawan niya. I think kinabukasan na po siya kumain. Napa-AI siya nung umaga, tapos nung buong maghapon po is hindi po siya kumain, more on tubig lang po siya. Din kinabukasan na po siya ng umaga kumain. Kumain po siya pero ang ipinapakain lang po namin doon is kulang na 1 kilo sa buong maghapon kasi hindi naman talaga, parang ano siya, ng lumo, normal lang po ba yun sa bagong nai-AI or bagong napapakastahan yung mga ganyang signs kasi parang hindi siya ginanahan, matamlay siya, lagi lang siya nakahiga, yun, iinom, pero hindi po talaga siya ganado kumain. Kahit po pakainin siya ng madami. Hindi po, I think ano yun, within po siya, within 3 days, naging ganun yung kanyang reaksyon ng kanyang katawan. Tapos, hinay-hinay na po siya kumakain. At ngayon is normal na po silang dalawa. So, yun. Tama po ba after 1 week, kung okay na yung kondisyon ng kanilang katawan, is pabalikin na po sila doon sa pagkain na
maximum 2 kilos or 2.5 kilos per day, or hindi pa po namin dadagdagan. Kasi nung kumain na po sila, 1 kilo lang po yung aming ipinapakain doon sa buong maghapon. So, hinahati po umaga at hapon yung tapos more on tubig na lang po sila. Kasi, ang ko doon, ang plano, aywan ko kung tama po ito na pag-abot po nila ng 1 month is doon na po kami i-increase ng kanilang pagkain. Maximum is 2.5 kilo until po doon sa kanilang before siya manganak. Siguro mga 100 days is i-maintain po namin yung 2.5 kilo before po namin gawing 4 kilo or 5 kilos. Siguro ang namin is doon na namin po yan ng 4 kilo or 5 kilos pag nanganak na po sila. Opo. Kasi sa kapapanood ko po sa mga nag-hog racer sa YouTube, marami din po ako natutunan doon. So doon ko lang po ginukuha yung mga idea na yan. Yung kung baga po is gaya-gaya lang. Diba? Gaya-gaya lang po. So ayan po, okay na po sila. Tapos ngayon, nagulat po ako sa 5 piraso ulit. Dahil itong mga biik is sumunod po. Alang mga biik, yung biik na binili ko dati, sumunod po, I think lang po, 2 days lang. Mayroon po doon nagparamdam na gusto yata kasi namaga po yung kanyang hulihan. Pero binilang ko po from April, 45 days ko siya kinuha doon sa nabilhan ko. Tapos April, so binilang ko po siya. Sakto na po siya na 7 months from birth. Pero sabi ko, parang napakabata pa. So ngayon ang ginawa po namin, kasi actually yung dalawa, dahil wala nga po sa amin nakapag-guide at wala kaming idea, hindi po sila prepared nung nabuntis sila. In short, hindi po namin sila na vitamins, hindi po sila na napurga kasi wala kaming idea. So ngayon, ang tanong ko lang naman po is, siguro, tama ba na tulad yan, nagparamdam sila, ahos ko, kumbaga hindi ko muna sila pinaiay or pinakastahan dahil plano ko is ma-vitamins muna sila at mapurga. Ngayon ang tanong ko po is tama po ba yun na aking desisyon na ganun ang gawin ko para maging prepared yung kanilang katawan sa kanilang pagbubuntis? Kasi bis po sa aking panonood is hindi po daw pwede papag-vitaminin or turukan or purgahin pag sila nagdadalang biik na po. So yun ang sabi ko dun sa aking kapatid, kung sino po ang naghahandle nito, na ngayon na naramdaman na natin na nagpapaasawa na siya or naglalandi, wag muna natin ipaiay. Ngayon ang gawin natin, purgahin mo muna natin at bigyan ng vitamina. Tapos pag second na paglandi niya, doon na natin siya ipaiay. So yan lang po mga farmers yung aking mga katanungan. I hope na bigyan nyo ako ng karagdagang kaalaman para po is maging successful po yung aking pag-aalaga dahil beginners lang po ako. Salamat and God bless.